Kagaya na lang ito mga bossing, kay Ombudsman Boying Remulla, no? Yung kay Ombudsman Boying Remulla ho, mga kababayan, biruin mo, nung nakaraang linggo, ano ginawa sa kanya? Oh, isinugod daw sa ospital. Iniratay sa ospital. 'Di ba? Galit na galit, nabubwisit yung mga DDS at inis na inis kay Ombudsman Boying Remulla. Bakit to? Eh kasi lalo na ito, siya na yung ombudsman, siya na po yung mga titingin, no? Siya na po yung hahawak ng mga kaso ng mga government officials ho, mga boss chief amo sir. Eh alam naman natin si Remulla, hindi ho kagaya yan nung Martires na halos 7 taon, first time kong narinig na ang ombudsman pala natin ay si Martires. Ang tahimik. Wala nga yatang nakasuhan dyan. Di ba? Eto kay Ombudsman Remulla, lahat may kilos, lahat may gawa at naibabalita lahat sa taong bayan. Hindi kagaya nung kay Martires, nako, wala man lang tayong marinig. No? Sabi ni Shiro Kansaki, parang yung kay parang yung kay General Torre, correct? Yung DDS doon, kinasuhan yun, ha? Iyak. Iyak. No? Kung di ako nagkakamali, yun yung June Abines, di ba? Na kinasuhan. Libel. Ngayon no, ito mga kababayan, kay Ombudsman Remulla. Ombudsman Jesus Crispin Remulla said he asked the NBI to look into online allegation about his health following claims circulating online that he was hospitalized. Pinapaimbestigahan ko yan kasi we reached the limit of cyber libel o cyber libel already. Tsaka sana ho, ako meron akong mga kilala, no, na pinopost nila yon, talagang walang hiya. Lalagyan pa ng RIP. Talagang ibang klase yung mga DDSO, iba yung mga ugali, mga kababayan. Biruin ba naman, no? Ang hinihiling nila o ang wish nila kamatayan ng kapwa natin Pilipino, kapwa tao. Tayo ho sabi ko nga ho sa inyo, kahit tayo inis na inis, asar na asar, doon kay dating Pangulong Duterte, doon sa mga pinagagawa ng mga EJK, etc., di umano. Hindi nyo narinig, wala tayong marinig doon sa mga kampo na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos na mag-wish tayo ng ikapapahamak ng ating kapwa-tao. Sila walang kwentang mga tao ho. Grabe. No? Sana mamatay na si Boying Remulla. Ganyan. Sana mamatay na si Torre. Ganyan no, yung mga DDS, no? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, ano palang time? 10:00 sa gabi, 10:00 ng umaga Pilipinas time, 9:00 sa mga nasa New York, sa mga nasa Canada. Okay? There's really an orchestrated campaign. Tingin ko it's part of the propaganda machine of some political purpose. Remulla said following reporting circulating online about his health. Ito po si Ombudsman Boying Remulla, Ang ganda ho ng tindig, mga kababayan, Di ba? Kasi sinisira nila sa taong bayan para sabihin, sige, ayan, patanggal na natin si Ombudsman Remulla. No, kasi hindi na nagpa-function. Ang hindi ho talaga nagpa-function, wala hong iba, mga boss chief amo sir, kundi si Bato de la Rosa. No, si Bato de la Rosa, mamaya, mamaya konti, ipakita natin si Bato. Yun malakas pero hindi pumapasok. Si Ombudsman Remulla, ayan buhay na buhay. Reach the limit of cyber libel already. Ayan. Nako sana pati yung mga nag-repost o yung mga nag-post, yung may kanilang mga naratibo doon sa health ni Ombudsman Remulla, nako sana po makasuhan din Paramdam man lang sa kanila kung ano ba talaga ang pakiramdam ng mga makakasuhan, yung mga maglalakad ka ng mga dokumento, yung mga a-attend ka sa hearing, yung pinoproblema mo, yung pambayad mo sa lawyer. Di ba?
Yung pinoproblema mo kung paano ka magpapaalam sa trabaho mo para umattend doon sa hearing mo. Yung nakatatak sa isip mo o yung iniipilit mong iniisip na, naku, makukulong ako dito. Kasi ang cyber libel o libel sa Pilipinas ay may kulong. Di po ba? Oo, hindi ho kagaya ng Estados Unidos yan o ibang bansa na kapag ka ikaw ay guilty sa libelo o sa libel, bayad danyos ka. Sa Pilipinas po, kulong, mga kababayan. Di ba yan nga yung isinusulong dati ni Senador Rapi Tulfo na gawing ano na lang, na gawing walang kulong na lang yung cyber libel at danyos na lang ang gagawin? Siguro doon sa Tulfo. Baka dahil doon sa Tulfo in action, meron sila mga ganong complaint, ano? Mga libel. Siguro lang ho. Ngayon ho, mga bossing, pakinggan natin si Ombudsman Remulla. We've reached the limit of cyber libel already. Tignan natin kung saan pupunta. Napila-imbestigahan. Ako po, meron po akong mga in-screenshot, no? Although mga kaibigan ko, bahala kayo sa buhay nyo. No? Meron po akong mga in-screenshot. Pagka kayo nakakita kayo ng ganon, yung mga nagpapakalat, i-decriminalize, oo. Pagka kayo nakakita ng ganon, mga nagpapakalat ng mga paninira sa kapwa, i-screenshot nyo ho, mga boss chief amo sir. No? Para madala yung mga ganyan. Hindi ho titigil yan kapag ka ho hindi nadadala. Hindi ho titigil yan kapag ka hindi binibigyan ng leksyon. No? No, eto si Remulla ang kalaban ninyo. Baka sabihin nyo naman balat sibuyas. Yan yung sasabihin ng mga dides. Yan yung pinanlalaban nila. Balat sibuyas. Hindi ka na dapat naging ombudsman. Hindi ka na dapat naging nagpaka-ombudsman kung balat. Mga DDS, baka nakakalimutan nyo, si Rodante Marcoleta, ganyan. Balat sibuyas, di ba? I'm asking the NBI to look into these allegations and this scuttlebug kung saan nagmula sa social media. So we will know. And sometime, you really have to extract justice for people. Hindi ko talaga pwedeng pabayaan na lang. Kasi pattern ito, parang dry run ito for some later on. Kung ginagawa nila ito ngayon, gagawin pa nila yan pag hindi yan sa mata. Sabi ni Ma'am Elena, Garcia, sa Duterte administration lang, sumibol ang fake news at troll farm. Oo. Umpisa pa lang ng eleksyon, nadali na tayo doon ng 2016, no? Ang ganda sa Davao. Ang ayos sa Davao. Walang mga kuryenteng mga sala-salabet sa Davao. Nung nakita natin, mga kababayan, yung Davao, putik na yan. Kala mo, spaghetti yung mga kuryente nila doon sa Davao.